maglakad na naman po kayo. Napakainit. Ako na po. Namalengke lang. Namalengke po kayo. Oo. Init-init. Pasok na po. Pasok. Ano naman yung attire na yan? Wala po. Walk up like this. Ganda lang, Nay. Kayo lang po mag-isa. Oo. Ayun na si Nay. Kaya na sila. Dahan lang po. Yan lang. Iwanan mo na lang Dahan. dyan. Oh. Bakit parang walang tao? Sila. Happy birthday na, Isabel! Nagulat naman ako sa inyo. Naku. Alam mo, kayong mga anak ko, ang regalo ng Diyos sa akin. Yay! Halika na, halika na, halika na. Yay! Makaupo ka sa trono. Oo nga naman. Kabisera. Yes. Oo. Oh, ito pa, oh. Ito, init na. Eh, ikaw. Ito po, kuha na rin po ako na eh. Kayo. Ako lumpia talagang gusto ko eh. Favorite. Ate Dennis, kuha ka na. Ako, ito, ang gusto ko lang po alamin na, ito lang po. Dahil na po, isang Ikaw talaga. At saka 0.03 grams na butas. Araw-araw ninyong binubusog ang puso ko, mga anak. Friend, Nay. buti naman nakarating ka, pero naalala ko lang, di ba yung may balat sa puwet? Ito talaga yung naalala niyo sa akin. May balat sa puwer? Totoo ba? Patingin. Biro lang, ito naman. I love you. Ngayon, Nay, happy birthday, ah. Alam nyo, ito talagang may tsada yung binabalikan ko dito sa bahay. Sarap talaga. Magdala ka nga pala nito para sa mga bata. Sige po. Yung hinihiram mo sa aking 500 piso, siguro next week mo na lang kunin pagdating ng pension ko. Alam nyo, Nay, yung 500 pesos na yun, malaking tulong na po yung pandagdag baon sa mga bata. Thank you po. Nako, bukas ang pinto ng bahay Aruga para sa inyong lahat na mga anak ko. Salamat po na. Ikaw naman, Ivy, alam mo nung last week, Koreano ang peg mo eh. Tapos kahapon, pusa ka. Ngayon, prinsesa ka naman. Ano bang trip mo sa buhay? Bakit po, Ma'am si Dennis? Nilalabas ko lang yung creativity ko. At saka, FYI po ha, DIY to lahat. Ako lahat to. Ako nagtahi, kaya sobrang ganda, right? FYI, DIY, puro ay, parang bukang liwayway. Bakit ka naman? Alam mo yung arte, binabagay yan sa ganda. Oh, Alin dyan? ganda. Princess. Hindi may patong sa cake. Joke lang, Ivy. Ano ka ba naman? Yung Kuya Miguel mo, umuwi na ba? Hindi ka pa nasanay doon, Ma'am. Siyempre, uuwi rin po yung mamaya. Alam mo naman yun. Sa bagay. Marisa, ang saya-saya oh. Ngumiti ka naman. Smile ka naman dyan. Yan, labas ngipin. Wider. Yan. Ganito dapat. Eh? Ah, ganon. Ganda mo, Ma'am Chi. Di ba, no? Sabi nga ng Nanay Isabel, marami tayong reasons para magsaya. Tama. At alam mo ba, Beshi? Mm, Kung merong santa sa lupa, sigurado akong si Nanay Isabel na yon. talaga. Eh, noon pa man, mahilig niyan mag-aruga ng mga bata kahit hindi niya kaano-ano. At hindi na mga bata, pati na rin tayo mga hindi gaanong bata at yung mga naliligaw ng landas. Tulad ko. Kaya ikaw, ayusin mo na yung buhay mo. Opo. Kain na. Hoy! Miguel, Happy birthday! kain na. Kaya pala wala kang pinadalang pera sa akin kanina, nag-aantay ako. Wala akong takad sa sugalan. Miguel, masama ang sugal. Nangalak. Walang kwenta nga akin yan.
pataas. Nay! Ito talaga, spaghetti, oh, masarap. Tikman nyo, ang sarap-sarap. Pataas na pataas, ang pataas, ang pataas. Spaghetti pababa at pataas! Eat! Ayan! Sobrang taas! Ano ba yan? Si Miguel ang tamad-tamad. Diyos ko, lumalaki na yung Barbie arms ko sa kaigib ng tubig. Di ba siya ang tuka doon? Alam mo, kumuha ka ng walis at maglinis ka. Ikaw nakatoka maglinis ngayon. Dahil mo sinasabi. Basta ako, aalagaan ko si Nanay Isabel na parang isang reyna. Malay mo, ipamana sa akin ang bahay na ito, no? Ah, ganon. Lahat may kapalit, dapat. Mga ba, Besh, ito ang sinasabi ko, oh, ito, oh. Marisa, tama na yan. Tama na yan. Bawal ka mapagod. Di, okay lang po. Tapos, Tama na yan, sabi. tapos na rin po kasi ako maghugas ng pinggan, kaya Tama na. tulong sana. Kaya ko na yan. Baka sumakit pa yung binti mo. Today, we celebrate the life of the most selfless woman we know, Nanay Isabel. God's compassion sent us Nanay Isabel. She made us feel what it is to be part of a family. Lord, let her days be many, and let her love remain our safest home. Ang galing mo magsulat. Oo. Ang husay mo mag-Ingles, parang Amerikana. Nakakabilib. Meron nga po akong mga nakitang publishers online. Nag-submit din po ako ng mga essays ko. Sana mapansin. Sure yan. Galing-galing mo kaya. Kaya alam mo, dapat lagi kang nakasmile. Marami kang dapat ipagpasalamat. Tama naman po. Aba, ID, magde-deliver ka lang ng ulam. Naka-costume ka pa. Bakit? Bagay naman po, di ba? Hindi na maganda dyan. Uy, Ivy, Hmm. yung ganda mo, selfish, pang sayo lang. Sama mo talaga, kuya. Sinabihan ka na nga maganda, ayaw mo pa. Tama na, huwag ka na mag-comment. Ivy, hindi ba sinabi ko naman sa'yo, talagang palabiro ang Kuya Miguel mo. At saka hindi ba, tayong lahat may kanyang-kanyang talino at galing. At, Nay, ganda rin po. Bakit po pareho tayo maganda, no? The best ka talaga, Nay. Maraming salamat po, ha. O, sige na po. Alis na po ako. Uwi rin po ako maaga para sabay-sabay sige. tayo makakain. Teka, Nay. Galunggong na naman ulam mamaya. Galunggong na pinudburan ko ng pagmamahal. At saka may kasamang aruga. Sige, Nay. Alis na po ako. Galunggong na naman! Alis na po ako. Bye, ate, ma'am. Shh. Nay, Ingat ate. ka, ha? God Kuya, bless. bye. Makakaipon din tayo. Magkakapera rin tayo para sa therapy mo. Kahanap nga rin po ako ng mga exercises para makatulong sa kondisyon ng paa ko. Good. Nay? 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 Nay Isabel? Nay! Nay, Isabel! Nay Isabel! Nay Isabel! Pinapagod nyo na naman ba si Nanay Isabel nyo? O palagi ba siyang kumakain ng chicharon? Ay, hindi ho. Lagi po kaming prutas at gulay. Para healthy living ba? Mabuti naman. Mahina na kasi puso ni Nanay. She has a cardiomyopathy. Cardio ano po? A cardiomyopathy. Nahihirapan niya yung puso niya na mag-pump ng dugo sa buong katawan. Kaya nahihirapan siya o nadali siya mapagod o minsan nahihirapan siyang huminga. Hindi ba niya sinasabi sa inyo ang kanyang kalagayan? Hindi po eh.
Ang pambili niya po kasi ng medicine tsaka vitamins niya, ginagastos niya po rito sa bahay aruga eh. She's going to need a lot of rest and medication. Her condition is serious. Kailangan ng constant na monitoring at gamutan. Kaya hindi dapat baliwalain. Sige po, Dok. Aalagaan po namin si nanay. Okay, I'll go ahead. If anything comes up, tawagan niyo lang ako. Huwag niyo siyang kalimutang painumin ng gamot. Bawal ang maalat at mga mamantikang pagkain. At kailangan din umiwas sa stress ang pasyente. Alright? Salamat po, Dok. Thank you, Po, Doc. Dok. Marisa, Ivy, Cindy, may sasabihin ako sa inyo. Pero wag sana kayong magbibigla. Ano po yun? Hindi na kaya ni Nanay Isabel tususan ng bahay aruga. Baka magsara na ito. Ayoko namang magsara to dahil napabayaan. Pero sa kalagayan ni Nanay Isabel ngayon, nawawalan ako ng pag-asa. Sana may mag-alaga sa akin bago pa isara tong bahay aruga. Ano ka ba? Sama-sama tayo hanggang sa huli. Mag-isip na ganyan. Huwag kayo mag-alala. Hindi pa naman huli ang lahat. Magagawa natin to ng paraan. Magtiwala lang kayo. Ay, tiwala kalabaw! Round up. Ang nangyari? Ayan. Wala nang ilaw, wala pang pagkain. Init. Di ba tayo kakain? Miguel, mag-usap nga tayo. Wala ka na ba talagang puso? May sakit kang inay, oh. Kung ano-ano pag sinasabi mo. Ano pang gusto mong gawin ko? Magalingin ko, hindi man ako doktor. Beshi, Tama na po yan. Miguel! Hindi pa tayo tapos! Mag-uusap pa tayo, Miguel! Balik ka! baka magsito ka lang. Beshi! Miguel! Paano na tayo ngayon dito? Paano pa yung ibang batang nangangailangan ng tulong? Ako din naman, natatakot din ako eh. Tagal na rin natin dito sa bahay aruga. Dito na rin ako lumaki. Pero ikaw, tignan mo. May mga paa ka, nakakaalis ka. Ako. Natakot ako na baka pag nawala na rin si nanay, pati kayo, mawawala na rin. Iwanan niyo na rin ako. Parang sila Kuya Efren, tsaka sila Kuya Kaloy. Tignan mo, nakaalis na sila dito sa bahay aruga. Meron na silang igandang buhay. Meron na silang pamilya. Sigurado ako natupad na rin nila yung mga pangarap nila. Pero sa ngayon, si Nanay Isabel yung isipin natin. Magdasal lang tayo. Gagaling si Nanay. Gagaling si Nanay. Ikaw muna mag-isip ng mga di maganda dyan. Sorry. Diyos ko naman! Kailan ba kasi makakakuryente? Diyos ko, pati kilikili ko lumuluwa na sobrang init. Inabunuhan ko na muna para magkakuryente tayo. May konting naipon pa naman ako sa pagbebenta ng ulam. Uy, salamat ha. Kasi, ang init-init kasi. Siguro, ang sarap siguro mga ibang bansa, no? Lalo na doon sa may snow. Sana, matanggap ako sa ina-applyan ko kasi gusto ko na makapag-abroad at umasenso ang buhay. Hoy, gising! Ang mabuti pa maganda tayo ng merienda. Bibisita ang pamangkin ni Nay Isabel. Sana matulungan niya tayo. May pamangkin si ma'am? Ay nako, wala na! Diyos ko, edi sa kanya na mapapunta lahat ito? Papamamana sa kanya? Diyos ko, sayang naman. Pumunta ka na nga sa kusina. Ang sakit mo sa bangs. Bakit? Bakit? Ano nakakatawa? Wala kang bangs, no?
Hi, good morning. Ma'am Evelyn, buti naman dumating ka. Ang Auntie Isabel po, kumusta? Auntie, sorry po, hindi na ako nakahabol sa birthday celebration ninyo. May out of town po kasi ako na conference. Anyway, nasabi po sa akin ni Dennis ang nangyari sa inyo. Auntie, inumin nyo naman po ang meds nyo. Manang-mana ka talaga sa mami mo. Laging may bilin sa akin. Bilin po ng mami bago siya mawala to look after you. Salamat sa pag-alala. Kung sumama na lang po kaya kayo sa akin, may spare room pa po ako sa bahay. And ang maganda pa nun, pwede akong kumuha ng private nurse to look after you 24/7. Naku, Evelyn, hindi ko pwedeng iwanan ang mga anak ko. Kailangan nila ako. Auntie, paano po kaya kung bitawan nyo na po itong bahay aruga? Kasi malaking pera yung kailangan nyo para ma-maintain nyo tong bahay. If you want, I can even help you sell this house. Baka po kasi it's time na rin para isipin nyo naman yung sarili nyo. Mas giginhawa po yung buhay ninyo pag naibenta na tong bahay habang mas mataas pa yung market value ngayon. Nagtutulungan naman kaming lahat para maitaguyod itong bahay aruga. Evelyn, palagay ko, mamamatay muna ako bago ko bitawan at iwanan ito. Hay nako, Auntie. Pag-isipan niyo po muna. What becomes of the home when its light slowly fades into the quiet shadow? The heart is full, but the body would not endure. Lord, ibalik mo po sana ang liwanag sa pusong minsang naging ilaw naming lahat. Diyos ko. Tulungan niyo si Nanay Isabel. Bakit, ma'am? Ano po nangyari kay nanay? Ayaw na naman kumain, ilang araw na. Baka lalong sumama yung sitwasyon niya. Kung may magagawa lang po tayo. Alam mo, Beshi, mabuti pa umalis tayo dito. Naisawa na ako magtiis eh. Ate, makakabangon din naman tayo. Wala nang pag-asa ang bahay aruga. Bahala kayo dyan. Basta ako, mag-OFW ako doon sa Hong Kong. Nirecruit ako ng kaibigan ko. Kaya, bye-bye. Teka, ang bilis mo Ate! naman po magdesisyon. Aalis ka kaagad. Matagal na akong ready. Babu! Ate, Hoy! Hoy! Beshi sa akin yun eh. Tapos biglang lalayas ng ganun-ganun lang. Ano yun? Anong kakainin natin dyan? Pagod na ako eh. Hindi mo man lang ba kukumustahin si Nanay Isabel? Ngayon ka lang umuwi ah. Hindi ka naman pare para mag-sermon. Pwede kumain muna ako? Yung lasing mo. good morning. Hi. Kumusta po ang Ma'am auntie? Evelyn! Buti na pabisita kayo. Kailangan ko lang makausap ang auntie kasi alam kong kailangan niya ng pera. So, nandito ako para i-check tong bahay para makatulong. Yeah, Digna, real estate broker ni Miss Evelyn. Hi. Ibibenta niyo yung bahay aruga? Depende pa rin yan sa auntie kasi sa kanya nakapangalan yung titulo. Pero may sakit siya, so alam ko din na wala na siyang pangtustos. Pwedeng maghati na lang kami sa pinagbentahan ng bahay. Tulog pa siya eh. Hintayin na lang natin magising. Sige po. Pero pwede akong mag-ikot para makita, okay lang? Sige. Thank you. Sige. Thank you.
So far, no, it's a nice house. It is. Malaking bahay. Tsaka ito may mga bintana ang lalaki. Medyo luma na, pero maganda pa. Oo, no? Nakatawa. Siya ba ang may-ari ng bahay? Kapatid siya ng mommy ko. Bakit? Excuse me. Bakit kailangan siya? Pwede ba makautang ng pera? Kamukha mo si Hilda. Ikaw ba ang anak ni Hilda? Sinong Hilda? Nakausap ko yung babae dito kanina. Sinabi niya sa akin yung mga nangyari noon. Lahat-lahat. Totoo ba yung mga sinabi niya tungkol sa'yo? Ikaw daw yung dahilan kung bakit namatay ang nanay ko. Pinatay mo bang nanay ko? Miguel, wala akong kasalanan. Magsabi ka ng totoo. Pinatay mo bang nanay ko? Ano? Sumagot ka! Hindi. Miguel, nung dinala sa akin ng nanay mo, marami ng dugo ang nawala sa kanya. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Pinatay mo siya! Wala akong kasalanan. Alam ng Diyos, ginawa ko lahat ng makakaya ko. Sana dinala niyo na lang siya sa ospital. Hindi naman ako doktor kung madraw na lang ako. Mamamatay na ako! Namayaan ko yung kaibigan ko! Pinatay mo siya! Tama nga! Pinatay mo ang nanay ko. Pinatay mo! Tama na, Miguel. Tama na. Ba't kayo ko na nalaman to, ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinungaling ka. Sinungaling! Pininiwala mo ko sa isang kasinungalingan. Kuya, tama na. Tama na, kuya. Kuya, tama na. Ay, di ba sabi niya huwag magsinungaling? Patawad, Miguel. Nang mamatay si Hilda, iniwan siya ni Digna. Iniwan din niya sa akin yung sanggol. Hindi kita kayang pabayaan, kaya nalagaan kita. Kaya mo ako'y nalagaan. Panghugas ng kasalanan mo. Hindi. Kaya kita inalagaan. Mahal kita. Pinabayaan mo na lang ako. At kahit ilang bata pang alagaan mo dito sa bahay aruga, hindi nun mababago ang katotohanan na pinatay mo ang nanay ko. Anak, wala akong kasalanan. Alam na Hindi mo ako anak! Kuya! Kuya!
kita, nanay! Miguel! Kahit kailan, di kita magiging nanay. Ate, kaya gusto niya para mag-alaga ng mga bata? Pero siya siguro. Pati ba naman ikaw, Ivy? Hindi gagawin ni Nanay Isabel yun. Ano ka ba? Huwag ka nag-iisip ng ganyan. Ate naman, kung nagawa niya magsinungaling kay Kuya Miguel, magagawa niya rin magsinungaling sa atin. Ivy, saan ka pupunta? Ivy! Magtanda ka na! Wala kang ginawa kundi maglasing at manira ng gamit! Mabulo ka dyan! Ano? Hindi na po ba talaga mababago yung desisyon niyo, Ate Dennis? Nag-text na yung pamangkin ko sa probinsya eh. Sabi niya, may ipinamana daw na konting lote yung tiyahin ko sa akin. Pwede raw tayuan ng karinderya. Tagal ko na rin namang inisip to. Para sa sarili ko. Pero kailangan din po kayo ni Nanay. Alam mo, marami na masyadong naitulong si Nanay Isabel sa akin. Dati nakatira ako sa ilalim ng tulay. Tapos dinala niya ako rito sa Bahay Aruga. Tinuruan niya ako magluto. Pero hindi naman habang buhay ako dito, di ba? Natatakot po ako, Ate Dennis. Baka po hindi ko po kayanin dito. Kaya mo yan. Huwag kang matakot. Nagpaalam na rin ako kay Nanay Isabel. Naiintindihan niya ako. Huwag ka nang umalis, Ate Dennis. Kailangan, Marisa eh. Sarili ko naman this time. Ate, huwag ka nang umalis. Kailangan nga. Kaya mo yan, kaya mo, manalig ka lang. Tiwala ka sa sarili mo. Ingat kayo dito, ha? Sige po. Ang dating masayang tahanan, ngayoy tahimik at puno ng lungkot. The walls now echo in silence, filling the rooms with emptiness, devoid of laughter. But hope comes in whispers and sighs, reminding me to be strong for our Nanay, Nanay Isabel. Her unwavering warmth gives me the courage to welcome each day full of hope.
that hearts will heal and we will be family once again. Lord, heal our hearts and our souls. Panginoon, narito ako. Mula noon hanggang ngayon, mananatili pa din ang aking puso na nagmamahal at tumutulong. Ang aking pamilya, ang aking lakas at sandigan. Gabayan niyo po sila, lalo na ang aking mga anak. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang aming mga puso. Panginoon, sa kabila ng aking pag-aalinlangan, ipadama mo po ang iyong gabay upang ako'y magpatuloy. Punuin mo ang aking puso ng lakas, pag-asa at tapang. Iniaalay ko ang lahat sa iyo, Panginoon. Amen. May nag-iisa at mayroon ding kapos sa pag-asa. Nay, hindi ko po kayo papabayaan. Hindi ko po kayo iiwan, Nay. Aalagaan ko po kayo. Ipagpatuloy mo pa rin ang iyong mga pangarap, anak. Huwag mo ko intindihin. Nag-a-apply naman po ako ng mga trabaho, pero hindi po ako pinapalad kapag nalalaman pong PWD po ako. Hindi ka man nakakalakad ng maayos. Hindi ang ibig sabihin ay wala ka ng silbi. Eh, Nay, kung sakali po ba na pala rin po akong magkaroon ng trabaho, papayagan po ba ako? Hindi lang kita papayagan. Bibigyan pa kita ng pakpak para makalipay. Anak, abutin mo ang mga pangarap mo. Salamat. Salamat po, Nay. Salamat po. Salamat po tayo. Nabubutihan ko po para po sa inyo. Salamat po sa inyo. Dennis, Ivy, Nay, hindi po ako makatulog kakaisip sa inyo. Ako rin po. Lagi ako nag-aalala kung kumusta na kayo rito. Kung naiinom niyo ba yung gamot niyo sa oras. Nay, sorry po Sorry po, iniwan at pinabayaan ko po kayo. Nadala lang po ako ng emosyon ko. Pero sorry po talaga, Nay. Minessage ko nga po si Ma'am si Dennis para bumalik dito dahil nahihiya ako mag-isa eh. Sorry po. Hindi ko pala kayang malayo sa'yo, Nay Isabel. Hinahanap ko yung kabutihan niyo. Dennis, na-miss din kita. Nay, naaalala ko nung mangutang ako ng pera sa'yo, ang placement fee para sa Taiwan ko. Tapos tinakbuhan ako ng recruiter. Tinangay pati pera ko. Akala ko magagalit ka sa akin nun. Pero hindi eh. Tinanggap mo pa rin ako, inintindi mo ako, Nay. Hindi mo naman gusto yung nangyari. Akala ko talaga, isusumpa mo ako. Pero tinanggap mo ako ng buong buo. Maraming salamat, Nay. Anak ko kayo lahat.
hindi lang sa kasiyahan tayong magkasama, kundi sa buong buhay. Walang iwanan. Promise, Nay. Pamilya ito. Kailangan hindi empleyado, hindi tauhan. Pamilya na nagmamahalan. Maraming salamat, Nay. Kung pamilya nga tayo, pero parang may kulang. Hindi ka ba papasok? Mas gugustuhin mong matulog sa kulungan kaysa sarili mong bahay? Tagal ko nang hindi bayan. Miguel, tumigil ka nga. Mahal ka ni nanay. Alam mo bang nagbenta siya ng alas para lang makalaya ka? Alin ko ako yun? Hindi ko gagawin yun. Hahayaan kitang makulong sa loob mabulok. Kahit ano pang gawin niya, di pa rin mababago yung kasalanan niya sa akin sa nanay ko. Miguel, binigyan ka ng nanay ng pangalawang buhay. Kung hindi niya tinulungan ang nanay mo noon sa panganganak, baka pati ikaw wala na rin. Kahit saan ka man mapadpad, uuwi ka pa rin sa sarili mong bahay. Kaya pwede patawarin mo na siya. Wala siyang kasalanan. Miguel, walang kasalanan ng Nanay Isabel mo. Dalaga pa lang siya nang mabuntis siya. Kaming dalawa lang magkasama nun. Kaya nang mamatay siya, nang isilang ka, nagpanik ako. Sinisi ko lahat kay Isabel, kahit wala naman siyang kasalanan. Iniwan ko si Hilda. Iniwan ko ang kaibigan ko. At ikaw, iniwan ko kayong dalawa. At kinalimutan ko ang lahat. Miguel, patawarin mo ako. Kung may babalik ko lang ang panahon, itatama ko ang lahat. Patawarin mo ako, Miguel. Patawarin mo ako. Kaya pala wala kang pinadalang pera sa akin kanina, nag-aantay ako. Masama ang sugal. Unang alak. Wala ko yung aking yan. May sakit ng inay, oh. Ano bang gusto mong gawin ko? Pagalingin ko, hindi man ako doktor. Anak, wala akong kasalanan. Alam na. Hindi mo ako anak! Kahit kailan. Hindi kita makikilala. Nay, salamat po, Nay. Tanggap ulit sa akin. Kahit na alam kong napakarami ng sama ng loob na binigay ko sa'yo. Binuo mo rin ako, anak. Pinasaya mo ako. Promise mo, magbabago na talaga ako. Papawi ako sa inyo. May nag-iisa, may
Abagi ako sa inyo. Salamat po sa pagmamahal at pagtanggap. Pinasaya mo. Okay na ba? Baka dumating na si nanay. Okay na ang lahat eh, pero nasan Shanghai? Ayun o. Nasaan rin yung barbecue? Yun. Ayun. Okay na, kompleto na. Ay, tara. Happy birthday, Nanay Marisa! We love you! Mahal na mahal ko kayo mga ano. Halika na, Nay. May surprise po kami sa'yo. May pa-surpresa pa. Opo. Ayun po yung surprise. Akin na po yung mag... Salamat, salamat. Ang dami ng mga ganda. Opo. Ito po. Oh, ayan. Opo po kayo. Kayo ba naganda nito? Oo, Nay. Ako po nagluto ng manok. Ay, titikman ko lahat yan. Titikman ko lahat. Sa mga panahong kailangan kong may maniwala sa akin, nandyan si Nay Isabel. Hindi lang niya ako binigyan ng paa para sundan ang aking mga pangarap. Binigyan pa niya ako ng pakpak para lumipad. Ang takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng lakas ng loob at tiwala sa aking kakayahan. Kaya naman naabot ko ang aking pangarap. Nakalipad na rin ang aking mga kapatid. Maayos na ang kanilang buhay kasama ang kanilang sariling pamilya. The strength we all share comes from Nay Isabel. Isang komadrona na naging nanay namin. Siya ang nagbigay sa amin ng bubong at pagmamahal ng pamilya. At handa akong ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Sana'y laging may bahay na bukas ang pinto para mag-aruga. Magmahal sa iba na pinagkaitan ng pamilya. Handang tumanggap, handang yumakap. Kung sa iyong buhay maganda't may araw, mayroong ibang giniginaw. Masaya
ka man, masaganang buhay, mayroong ibang nalulumba.